Magandang araw mga ka-farmer. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw na to, mangunguha kami ng kamuting kahoy para gawing suman, panghanda sa pagsalubong ng bagong taon. Ngayong araw na to, dadaanan natin yung magagandang tanawin dito na madalas namin puntahan ang lugar na to, pero ngayong mga nakalipas na buwan hindi kami nakapunta kasi busy na nga ako doon sa Manila para sa trabaho na binigay sa akin. Ngayong araw na to, mangunguha kami ng kamuting kahoy para gawing suman at panghanda sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya samahan nyo kami sa araw na to para masilayan nyo naman at makita kung gaano kaganda ang mga tanawin dito sa DRT Bulacan na hindi nyo pagsasawaan sa buong buhay nyo. Ngayong araw na to, kasama namin si Puti o si Whitey, yung aso namin na nadalas kasama sa pagpupunta ng Kaingin para bisitahin yung lugar. Kaya ngayong araw na to, kasama namin si Whitey para maramdaman niya rin yung mga ganong sitwasyon doon sa bundok o sa Kaingin. Tuwang-tuwa siya, pero balak namin siyang isakay sa motor, pero hindi na talaga siya pumayag na gusto niya talaga maglakad lagi o tumakbo para habulin kami o sumunod sa motor. Kaya ngayong araw na to, pilit namin siyang isakay sa motor, pero ayaw niya talagang sumakay. Kaya napagdesisyon na namin na ibalik na lang siya doon sa lugar o sa bahay para hindi na siya ma-disgrasya, kasi may mga aso rin doon sa kabilang barangay na dadaanan namin na mas malaki sa kanya, at alam kong hindi niya kakayanin yung mga aso doon kasi napakarami at napakalaki. Ayan po, naglalakad kami muna dahil medyo basa. Ayan, mangunguha kami ng kamuting kahoy. Kami ay magsusuman. Ano ba yun? Hindi namin alam kung anong nandun ba. Yung kasama ko, tumatalon. My goodness. Masaya mga araw na to kasi mapupuntahan namin yung Kaingin dahil makikita ko na uli yung itsura kayo ng mga tinanim namin doon sa lugar na yon. Sa pagpabalik na to, medyo nagmamadali din kasi kami kasi mamayang madaling araw. Kasi kailangan naka-prepare na yung mga panghanda. Kasi medyo mahirap-harap din gawin yung suman at matrabaho. Lilinisan mo lahat para maging okay. Kaya tuloy-tuloy lang kami dito sa lugar na to, at suungin namin yung medyo madilim at saka masukal kasi mas shortcut itong lugar na to. Pero may mapansin ka dito ng mga gulay na madalang lang natin makita. Mga pako at iba pa, mga nyog na pwede mong gamitin panggata na posibleng magagamit mo pa. Naka-eco bag pa po ako. Pero sa bukid kayo pupunta. Isa lamang sa mga nakakatuwa dito yung pagbalik dito sa lugar na to na napakasimple ng buhay. Karanasan ko ditong abutin ng malakas na ulan habang nagugusad. Naranasan din namin ditong abutin ng dilim sa lugar na to habang pauwi na. Kaya mas excited sa lugar na to ngayon kasi makikita na namin yung itsura ng mga tinanim namin dito, lalo na yung kamuting kapang at saka kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy gagawin naming suman. Tao? Nakasukal na ng Kaingin namin. Susundot pa yung pako.
Saan pintuin? Sila. Diba? O see? Diba madali lang magbunot ng niyog? Oh. Nakabunot na tayo ng niyog. Tingnan niyo po yung aming kamuting ukayin. Pakalaki. Kinainan na nga na. Oh. Oh, see? Ayan o. Laki ng kamuti. Putulin Baka natin meron pa dyan. dulo. Isa sa mga tanim namin dito yung itong sili na pwede na rin harvestin kasi gagawin namin pool na uli. At saka mayroon din dito mga tanim na munggo, may mga gulay, at marami pa. Mga nyog na tinanim dito, tumubo na rin at sumibol na uli. Maganda ang tubo ng sili ngayon. At ito na kami ngayon at mangunguha na kami ng kamuting kahoy na gagawin namin ng suman. Kasama ko si Inday, si Sila Breca. Ito yung kasama ko ngayon dito sa pangunguha ng kamuting kahoy na talaga namang Yung laman. napakalalaki at napakahaba. Haba. First time namin manguha ng kamuting kahoy dito sa tinanim namin. Ayan po, pakahaba ng aming kamating kahoy. Na ang lalaki. Kulay dilaw tong kamuting kahoy na pwede namin gawing suman. At mga talbos ng kamuting kahoy na pwede ring gulayin. Na uwi namin dun sa bahay para pagkatapos ng New Year, gagawin namin gulay. Hinugasan na namin para malinis na pag-uwi namin sa bahay. Kailan na yan. So, violet yung kanyang laman. Ang kamating kahoy naman namin ay kulay Yellow. dilaw yung laman. Pangahanda na na sa. Kami ay magsusuman. Alright. Ang dami, diba? Kuha mo na yung kamating kahoy na. Meron na. Magpasalamat sa mga araw-araw na biyayang dumadating sa iyo. Ano man yan, maliit man o malaki, dapat mong magpasalamat sa may kapal. Dahil lahat ng iyan ay mayroong kadahilanan sa lahat ng mga gawain natin sa buhay. Habaan mo lang ang iyong mga pisik at pasensya. Maging matyaga sa anumang bagay na iyong ninanais. Maging mabusisi sa anumang kadahilanan at iyong paglaanan ang mga dumadating sa iyong mga biyaya. Lahat ng iyan na biyayang dumadating sa atin ay bigay sa atin ng may kapal. Kaya dapat tayo magpasalamat sa araw-araw ng mga biyayang dumadating sa atin at laging katatandaan tayo ay mahal ng Diyos.